Hello everyone! Welcome back sa ating Angelic Herbs channel. Ayan po, mabuhay po sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga ka-angelic, sa lahat ng aking mga subscriber, sa lahat ng aking mga manonood, at sa lahat ng bagong mga magsasubscribe. Ayan, kamusta na po kayo? Ayan, muli na naman tayong nagkita-kita sa ating channel. Ayan po, pasensya na po. At ngayon lang tayo muling nakabalik sa ating channel, ano po, at medyo bisibisihan tayo. Ayan, bago po tayo magsimula, no, meron po muna akong ihingi ng dispensa sa inyo. Ayan, meron po tayo kasing isang ka-angelic, nag-request po siya sa atin ng ma-sponsoran ko siya. Ayan. Pero, ayan nga po. Ako po ay hihingi ng dispensa. Sana po inyo po itong maunawaan. Ano po? Hindi pa po tayo ganun kasikat, or ganun kadami ang ating subscriber na hindi pa tayo masyadong yung maraming yung meron na sa ating magkakaroon na makakatulong ako sa inyo, parang gano'n, ano. Ang mangyayari po kasi wala po akong sapat na halaga para po ako ay mag-sponsor sa inyo o sa aking isa sa aking ka-angelic. Ayan po. Pero po, kung tayo ay medyo lumaki ang ating pamilya, ano po, ayan, kahit ano pwede kong ibigay sa inyo, basta po andyan lang po yung suporta nyo, ibibigay ko po. Pero this time po, kasi kukonti pa lang naman ang ating subscriber, hindi pa tayo na re-recognize, or ano ba yan, yung ng ating YouTube. So, ako po ay humingi ng dispensa sapagkat ako po ay hindi pa makatulong sa inyo. Siguro sa ibang pagkakataon, maaari akong makatulong. Ayan po. Pasensya na po sa isa sa aking ka-angelic. Ayan po, ako po ay humingi ng dispensa. Hindi ko po kayo matulungan. Ayan po. Marahil sa ibang mga pagkakataon na lang po. Ano po? So, ayan. Ako po ay, ayan, katulad din po niyan, nangako po ako sa inyo na ako po ay mag-share sa inyo ng aking parapol or special gift para sa inyo. Medyo, ayan nga, medyo busy, kaya hindi ko po ito maharap. So, kaya, humahanap pa ako ng tiyempo. Siyempre, number 1 na roon yung ating pang-financial para po ako ay, sabi nga, makapagbigay sa inyo ng saya. Ayan, opo. So, yun pong ating parapol, meron pa, tuloy pa rin naman po yung, kaya lang po medyo madidelay lang po, pero anytime po yun atin pong ilalabas yan, or ako po ay mag-a-announce kung kailan po tayo magkakaroon ng parapol, or yung kumbaga makapagbigay saya sa inyo sa in return, yung mga binigay nyo sa aking tulong sa suporta dito sa ating channel, ay gusto ko rin po naman itong masuklian sa inyo. Ano po? So, yan. At sa lahat ng aking mga ka-angelic, ako po ay nagpapasalamat. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Bagamat ako ay wala pang magawa sa ngayon, ako po ay humihingi ng dispensa sa inyong mga request na hindi ko maibigay. Ano po? Pero wag po kayong mag-alala, at yan po ay aking pagpaplanuhan, at yan po ay aking paghahandaan. Yan po. Ganun na lamang po. So,
sa ngayon, ako po ay magbabahagi po muna sa inyo ng ating ika nga pang paswerte o gabay. Ayan, yung ating gabay. Yan, syempre, natural, yung ating gawain ito, sabi nga, gabay lang. Ano po, doon naman po sa ika nga, hindi mga naniniwala o hindi mahilig sa ganitong gawain, ayan, paki-skip na lang po ang channel natin na ito. Ano po, marahil ito ay hindi po para sa inyo, ayan po. Pero po, doon sa aking mga masusugid na mga tagapagsubaybay at sa aking mga ika nga ay tagapanood o mga bagong magsasubscribe, ayan po, makinig po kayo at ito po ay napakaganda na aking i-share sa inyo. Dito sa ating channel, meron po akong ibinahaging kandila na maraming nagko-comment dito na hindi raw nila maintindihan. Ano po? Kasi that time, sa katotohanan, maingay ang paligid. Napakaingay. At the same time, ibinubulong ko yung aking sinasabi at hindi ko pa maintindihan yung binabasa ko. Dahil yung sulat ng anak ko, hindi ko maintindihan. Pero, ganun pa man, hindi na po natin pwedeng ulitin yun. Pero meron po akong i-share sa inyo na mas more na ika nga makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay o sa ating panggabay. Ayan. So, akin pong i-share sa inyo ang ating yung na gumagamit po ba kayo ng mga tinatawag nating mga yung insenso, kumbaga sa atin dito sa atin sa Pilipinas, ano yung mga insenso tinatawag, yung anong tawag yung insenso na yan, yung kulay dilaw at saka yung kulay itim yan sa simbahan na bibili. Ano po, so yung mga i-share ko sa inyo, iba't ibang klase ng ating mga sage, kumbaga yung mga ano tawag nito, yung dahon ng yung sa atin dito ay ano tawag niya sa yung sage sa Tagalog, ano ba yan, yan, yung atin pong sage na tinatawag dito sa atin, kung tawagin ay sambong. Ayan, sambong. Yan pong sambong na yan po ay yan ay ang ginagamit na ginagamit na sage. Ayan po. Pero sa ibang bansa, may iba't ibang uri ng sage, may iba't ibang kulay gaya ng violet, green, gray or brown, ganyan. Ano tawag dito? Medyo yellow green or ano ba yan? Blue green, parang ganyan, ano, iba-ibang kulay. So, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang kahulugan ng ating mga pang-insenso. Ayan, kayo po ba ay gumagamit ng insenso? Ang insenso po, ginagamit po yan kapag panahon lamang ng tag-init. Wag po kayong gagamit kapag medyo makulimlim o maulan. Ayan, kasi yan po ay parang nag-aakit din kayo ng mga kaluluwa niyan kung medyo maulan. Kaya hanggat maaari, gamitin niyo po ito yung ika nga walang maganda ang panahon. Ayan, walang ulan, hindi makulimlim, basta maganda ang panahon. Ganyan. Yan po ang tamang paggamit ng sage, ayan po, or ng mga insenso. Ayan. Ganun pa man, ito na po at akin pong i-share sa inyo ang aking ika nga ay natutunan o nalaman or i-share sa inyo yung aking konting kaalaman, ika nga na i-share ko sa inyo itong ako, pasensya na kayo ha, kasi po minsan may time na nagpapaulit-ulit tayo kasi minsan alam niyo yun, yung tipong nag-iisip ka ng sasabihin mo. Kaya ako po ay humingi ng todo-todong dispensa kung ako po ay inyong hindi naiintindihan, sapagkat ako po ay trying hard talaga na maiparating sa inyo ng maayos ang lahat ng ika nga
nalalaman ko, ika nga yung mga ganon, ano. So, sa aking mga ka-angelic, sana po, ako po ay inyong subaybayan hanggang sa dulo para po ito ay inyong ika nga ma-share sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga kapamilya o yan. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. Yan po. At sabi nga, pakipindot na rin ang ating notification bell para lagi tayong updated sa ating mga bagong videos. Ayan po. Ayan, sa aking mga ka-angelic, ayan, kung kayo po ay medyo busy, ayan po. At nakayari na po kayo ng ating mga gawaing bahay, ayan, medyo pahinga-hinga muna konti. Tapos ito, manood muna or makapakinig ng mga kahulugan natin o kasabihan o kahulugan ng ating mga kandila at sage, ayan, o ng mga insenso, pang-insenso. Ayan, pakakatandaan ninyo ang paggamit ng insenso, hindi po kayo gagamit sa panahon ng tag-ulan. Gagamit po kayo pag maganda ang panahon kasi po negative po yan pag kayo ay gagamit ng insenso sa panahon ng tag-ulan. Ayan po. So, ito na po. Hindi po ako sa inyo nakapag-share ng ating All Saints Day. Dala nga po yan na po sabi ko sa inyo. Medyo busy tayo. Ayan. So, ito ang aking bahagi, konting may babagi sa inyo ay ang tungkol sa tinatawag nating sage. Oo, sage. Yung ang sage with cedar. Ayan. Yung ang cedar, ang ibig sabihin, madalas itong ginagamit pag sa pagbabasbas o pagbibless. Ayan, madalas ginagamit yan, cedar, ng isang bagong bahay. Parang nagbibindita ka, ganon, ganyan. Para maalis nito ang negativity or naakit niya ang good spirit. Ayan, para bang iniikot mo yung inyong sage sa buong kabahayan ninyo, nagbi-wish ka doon, nagsasalita ka na parang pinalalayas mo ang anumang mga negatibong enerhiya habang ito ay pinapaikot mo sa iyong buong kabahayan. Magsisimula ka sa iyong pintuan, papunta sa iyong kusina, CR, palibot sa iyong kabuuang bahay. Ayan po ang kahulugan ng ating cedar or sage. Ayan. Ang cedar ay madalas ginagamit sa pag-bless ng isang bagong bahay para maalis dito ang negativity at maakit niya ang good spirit. Yan po ang kahulugan ng ating sage with cedar. Ayan. At ang sumunod naman po ay yung tinatawag nating blue sage. Yan nga po, di ba sabi ko sa inyo, iba't iba ang kulay ng sage o ng sambong. Sambong yan dito sa ating kung tawagin. Opo, kaya lang iba-iba nga ang kulay ng kanila. So, mayroon itong sumunod ay blue sage. Kilala din ito bilang grandmother sage. Ayan. Sambong pa rin yan pero kulay blue. Kulay blue siya. Ayan. Makakatulong ito para sa healing at cleansing. Ayan. Ganon din sa ritual. Yung amoy na nakaka-relax ay nakakatulong sa pag-meditation o pag-meditate. Mas mild ang amoy nito kumpara sa ibang sage. Ayun. Ganon po. So, nakakatulong siya sa yun. Parang wala ring iniwan sa ating cedar. May tataboy nito ang mga negativity, parang gano'n, nagki-cleansing siya at nagagamit mo sa pagre-ritual mo gaya ng ating mga gawaing ritual. Ano po? Ayan, halimbawa po ay gagawa kayo ng something, kung anong ritual yan. Bago po kayo magsisimula, sisindihan niyo po yung sage para po maitaboy nito yung anumang mga negatibo na hindi kayo mai-interrupt, hindi po kayo walang mga bad spirit na aali-aligid sa paligid mo na pwede kang magambala, parang ganon. Ayan po. So, at saka yung amoy nga niya na nakaka-relax talaga naman. At yung pag na-relax ka niya, yung medyo sabi nga, parang
mabigat ang kalooban natin, tapos medyo mayroon tayong ika nga pasanin, no? Mga ganon, mga iniindang pasanin. Ito lang, magsindi lang kayo nito at yung amoy niya na nakakatulong na makapagpa-relax sa ating katawan o sa ating isipan. Ayan po. So, yan po ang kahulugan ng blue sage. Ayan. Narito na tayo sa sumunod tayo sa dragon blood sage. Ayan, dragon blood sage kung tawagin nila. Kung ito ay maisama sa white sage, makakatulong ito sa pag-boost ng protection. Ginagamit ito para sa heavy at intense protection. Ayan po. Yun daw pong ating dragon blood sage. Ano pa rin to, yung classic pa rin po ito ng sambong pa rin to, pero yung may dragon blood sage nga lang, yun po. Kumbaga may kanya-kanya silang mga pangalan at kulay. Ayan. Yan daw po ay makakatulong para ma-boost natin or mapalakas natin or mapagtibay natin ating proteksyon. Ayan, maano natin yung ating proteksyon na ginagawa. Halimbawa po, meron kayong ito nakasindi ito habang ito ay nag-whisper kayo o nag-wish kayo ng mga kung anong mga gusto ninyo. Ito po ay nakakapagbigay ng, halimbawa po ay sinabi ninyong ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan, ilayo kami sa anumang uri ng karamdaman, parang ganon. Ito po ay magbibigay ng malakas na proteksyon sa inyong sarili, hindi lang sa inyong sarili, pati sa buong pamilya, sa lahat ng nasa loob ng tahanan na nasasakupan ng sage na ito po. Ayan po, ginagamit ito para sa heavy intense, kumbaga yung parang yung matindi na yung mga negativity pumapasok sa tahanan mo, yung mga ganon, po. Yan po, ito po ang the best, sabi nga, na gamitin itong dragon blood sage. So para ito ay makatulong sa ating proteksyon, pwede nyo pong sabihin sa ngalan ng kapangyarihan ng dragon blood sage, binabasbasan kita ng malakas na proteksyon, itaboy mo ang anumang mga negatibong enerhiya na narito sa aking tahanan sa ngalan ng blood or dragon blood sage, something ganon. Tapos harangin mo ang anumang mga masasamang elemento at huwag papasukin sa aking tahanan. Itinataboy po ang anumang mga masasamang espiritu. Itinataboy ko, mga ganon po. Lahat ng uri ng negatibo na itataboy nito. Sabi nga, heavy intense na protection na po ito. Kaya ito po ay kung medyo meron sa ating may gumagawang mga hindi maganda, gaya ng mga, alam niyo na po yun, yung mga mahilig gumawa ng, alam niyo na, yung ganyan. Ito po, makakatulong po ito para po ito ay maitaboy niya at hindi kayo basta-basta mapapasok. Sana po ugaliin po ninyo mag-insenso, kahit hindi po yung mga sage, pero meron po sa online, may mga nabibiling ganyan. At the same time, kahit sa simbahan, meron ding nabibiling mga sambong o may mga tanim-tanim na sambong. Yan po ay napakagandang pang-insenso. Pwede nyo pong sabayan niya ng laurel, yung laurel, to yung sambong, yan po. Isabay nyo yung halimuyak niya, yung usok niya, ang bango-bango talaga namang marirelax ka at mararamdaman mo parang bang ang gaang na para bang wala yung mga pumapasok. Kasi minsan yung mga bisita natin na pumapasok,
Hindi natin nasasabi yan na meron silang, yung pumasok ay may nasasagap na mga negativity sa labas. Tapos, pupunta sa bahay mo, ayun, maa-absorb natin yon. Pwedeng maiwan yun sa bahay natin. So, kaya ugaliin po natin mag-insenso or sindi ng ating ika nga mga ganitong uri ng mga sage. Ayan, dumako na po tayo sa ating sage with lavender. Ayan, sabi ko nga may kanya-kanyang kulay. So, ito naman ay kulay lavender. Ayan po. Yung kulay lavender, pag ito po ay pinagsama, makaka-attract ito ng protective aura with power of calming and cleansing. Ayan po, bibigay protection ng ating aura. Ayan nga. Tapos, makakatulong ito para ma-relieve ang stress at anxiety. Inaalis nito ang toxic energy na umiikot sa inyong paligid. Yan nga, katulad ng sinabi ko kanina, halimbawa po, meron pong bisita kayo, tapos meron siyang mga nasagap na negativity sa kalsada o kung saan sila nanggaling, bitbit na po nila yan, nadala na nila sa inyo, sa inyong tahanan. So, makakatulong daw po itong sage with lavender. Ayan, pwede po kayong lahat ng nga toxic energy yan na umiikot sa iyong tahanan na dinala ng kung sino o nadala mo yung something ganon na lumabas ka, tapos pag uwi mo mga ganon o yung mga kasamahan mo sa bahay, mga ganyan, pwede nyo po itong gamitin, itong insensong ito or itong sage na ito sa inyong mga katawan, sa inyong sarili. Pwede nyo pong pausukan yung inyong mga sarili para po bang binabasbasan nyo ng usok yung inyong mga katawan na parang nag-whisper po kayo na tanggalin ang lahat ng uri o iba't ibang uri ng mga negativity. Ayan po. At yan nga, sabi nga, makakatulong po ito sa ating mga yung halimbawa po merong mga maiinit ang ulo, makukontrol, hindi siya basta tahimik, yan, magiging tahimik ang kapaligiran mo, magiging magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng tawag nito sa English pa kasi yun nga, magkakaroon ka ng yung tawag nito, yung parang peaceful, magiging peaceful ka, ganyan, magkakaroon ka ng kapayapaan, sabi nga. Ayan, at saka parang nai-stress ka, yan, makakatulong din siya. Magsindi ka lang nito, pausukan mo lang ang sarili mo. Talaga namang ako, sa totoo lang, subok na subok ko yan, kaya isinishare ko po sa inyo ito, kasi ako po, ugali ko po nag-iinsenso, lahat ng pamilya ko, kasama ko sa bahay, lahat yan sila ipinauusukan ko, ipinaiikot ko sa buong kabahayan ko, hindi lang para sa negativity, para magkaroon ng protection din yung aking mga kasamahan sa bahay. Ayan po. So, pumunta na ulit tayo dito sa may floral incense naman. Ayan po, yung floral incense, jasmine. Floral incense, jasmine siya. Nabubuhay nito ang mood. Ayan, halimbawa kung wala ka naman sigurong mood, ganyan. At naaalis ang pagod at anxiety. Pareho pa rin, hindi pa rin nalalayo sa ating sage, sa ibang uri ng mga sage natin. Ito naman daw ay nabubuhay nito yung, halimbawa wala ka sa mood, yun nga, wala ka sa mood, naiinis ka, medyo irritable ka, ayan nga, irritable ka, at parang meron kang gusto na hindi mo maintindihan, yung mga ganun, so, at medyo pagod ka, ayan, ano man yung mga gumugulo sa isip mo, ito, magsindi ka lang daw po nitong floral incense jasmine. Magsindi ka lang nito, yung halimuyak niya, makakatulong para ito ay ma-relax ka o mawala yung anumang mga nararamdaman mo. Marirelieve ang lahat ng mga nararamdaman mo. Maaalis siya. Yan ang meaning ng ating floral
incense, jasmine. Ayan po. Pumunta na po tayo dito sa may lotus. Ayan, lotus. Ang lotus naman po, ay forgive. Sabi nga, forgive, relieve, or relief, and reduces depression, protect laban sa mga evil eye. Ayan, yun nga sabi daw, pagpapatawad, makaka-relieve or marirelieve ano man yung mga mabibigat na pasanin, ika nga, ganun, mababawasan o maaalis yung ating mga iniindang depresyon, or kung nadidepress tayo, yung mga ganun, dahil wala tayong pera, wala tayong pambiling ulam, wala tayong pambiling bigas, nakaka-stress, di po ba yung mga ganyan, So, yan po ay nakakatulong yung ating lotus na yan, para tayo ay maproteksyonan laban sa mga evil eye. Kasi usually naman, bakit nangyayari parang nagiging mainitin ang ulo natin, actually talaga totoo naman, evil eye na yan kasi para bang ano ba ang evil eye? Ang ibig sabihin po, maaring mayroon pong gumagawa sa inyo ng hindi mabuti. Ayan, kaya hindi kayo mapalagay, balisa kayo. At the same time, hindi nyo maintindihan kung ano ang gusto nyo, mainitin ng ulo nyo, kaya po ganun. So, yun po, mag-lotus lang po kayo, magsindi kayo ng lotus, ganun pa rin. Siyempre, pag lahat ng bagay na inyong ginagamit, sasamahan nyo yan ng dasal, sasamahan nyo yan ng mga wishes nyo, kung ano man yung mga wishes nyo. Lahat ng klase ng wishes sasabihin ninyo, at para maihatid ika nga doon sa universe ang ating mga kahilingan. Ayan po. Ayan, dumako na tayo doon sa ating, dumako talaga dumako na tayo doon sa ating eucalyptus. Usually, yung eucalyptus, alam naman po ninyo yan di po ba? Eucalyptus. Meron ding mga oil na eucalyptus Yan. So, kahit paano may idea kayo kung ano yung eucalyptus, ayan po. Gamit ito para sa protection din. Kaya protection pa rin. Healing at spiritual. Cleansing. Healing at spiritual cleansing. Ayan. Makakatulong ito sa pag-alis mo sa mga bad habits. Ayan. Bad habits siguro. Let's say, sugarol ka. Yan, ano man yung mga bad habits mo. Let's say, mahilig ka mag-shopping. Siguro, mga ganun, magpahid ka lang ng eucalyptus siguro, or magsindi ka ng tuyong dahon ng eucalyptus, yung incense niya o yung amoy niya, yung halimuyak niya. Ayun, pwedeng makontrol yung mga habits, mga masasamang habit mo. Halimbawa, nababaero ka o nanlalalaki ka, o di kaya ayan nga, gastador ka, ganon, yung mga ganon, So, ayan po, nakakatulong daw po yan ma-cleanse yung inyong mga bad habits. Ayan po. So, doon na tayo sa ating Mugwort Dream with. Ayan. Nakakatulong ito para sa pagkakaroon mo ng magandang panaginip. Ayan. Bukod dito, meron din itong dalang healing, cleansing, at protection pa rin. Ayan. Actually, pare-pareho naman siya. Kaya lang, iba-iba lang siya ng mga itsura, gamit. Pero, hindi na rin naman nalalayo na pare-pareho lang din na ang gamit niya na pang protection, pang cleansing, at para maitaboy din yung mga negativity niya. Yan. So, yun po. Yan ating Mugwort Team with. At saka, syempre, ayun nga, makakatulong nga daw po sa pagkakaroon ng magandang panaginip. Ayan. Panaginip, makakatulong din makapagpagaling, makapagbigay ng malakas na protection pa rin. Ayan. So, ayan po, doon naman tayo sa may
nagchampa. Ayan. Nagpo-produce ito ng calming scent. Mabilis din ito na naitataboy ang negativity sa paligid. Kung ikaw ay hindi mapakali, magsindi ka nito at maaalis ang energy na hindi dapat nandun. Ayun, ganun. So, ganun. Pag may nararamdaman kang parang mabigat, no? Let's say galing ka sa patay, halimbawa, or nakiramay ka, or kung saan ka galing na parang bumigat ang pakiramdam mo. Ayan. Sumindi ka lang daw nito at ito ay matatanggal na, malilinis niya o makikleanse niya. Magsindi ka lang at makikleanse niya yung mga negativity na yun na nandun sa inyo, na o yung mga nararamdaman mo na para bang hindi ka mapakali. Ayan, ganyan. Tapos hindi ka mapakali, magsindi ka lang daw nito, maaalis ang energy na hindi dapat na andun. Ayan, ganun po. Yun po ang nagchampa. Lahat po ito ng meaning na ito, makikita nyo po yan. May picture naman po kami ilalagay dito. So malilinawan po kayo kung ano po yung mga binabanggit kong pangalan na ito ng ating iba't ibang uri ng mga insenso or sage. Ayan po. O dumako na po tayo dito sa ating black sage. Yun naman po black sage, ang kahulugan naman po nito, para bang magical sage siya. Kasi black tea po ba, usually ang mga black actually magical talaga yan. Kaya nga hindi basta-basta ginagamit yan, kasi pag hindi ka marunong pwedeng mapasama. Ayan. Kaya halimbawa ng itim na kandila, kung hindi ka professional, hindi ka marunong, wag mong basta-basta gagamitin kung hindi mo alam gamitin. Ayan po. So ganun din itong black sage. Ayan. Ginagamit po ito parang ayun nga, magical sage siya. Ito din ay tinatawag na sage of Inca healing. Ayan, Inca healing. Ito ay pinaniniwalaang nakakaalis ng negative energy, increase positivity, at magiging alert ka. Ayan, magiging alerto ka, siguro alerto ka, active ka, ganyan. Tapos ayun nga, may tataboy mo rin yung mga negativity, at saka yung yung mga negativity na mga malapit sa'yo o pumapasok sa bahay mo. Pag mahilig kang gumamit ng mga ganito, at talaga namang mararamdaman mo na magaan at mararamdaman mo na talaga namang naitataboy niya talaga. So ayan, yan ang gamit ng black sage. At doon naman po sa halos actually yung gamit niya, halos ganun, pang protection, pang increase ng energy, or pang taboy ng mga negativity, basta ganun po. So ito na, dito na tayo sa Yerba Santa. Tinatawag ding hay herb. Ginagamit ito para maalis ang mga harmful energies at altar offerings. Ito ay isa sa mga powerful sticks na ginagamit para sa pagkakaroon ng boundaries, love, at nakakatulong sa pagbawas ng bigat ng nararamdaman mo. Ayan. Ito ay isang powerful stick daw na ginagamit para magkaroon ng boundaries. Baga parang siguro medyo warprik kayo ni Jowa Airs. Ayan, ito daw pwede mong gamitin para
para maalis yung mabigat na nararamdaman mo, pwede mo rin siyang magamit. Kanya-kanya talagang actually isa ang ano niya, ang dating ng kanyang gamit, pero iba-iba yung itsura, iba-iba yung kulay, ayan, ganyan. Pero halos ang kanyang mga gamit ay nahawig pa rin, nahawig din doon sa una nating mga binasa, ayan, o mga sinabi ko, ayan. Ito ay isang very powerful daw siya. Tawag daw yan na hay herbs. Ginagamit para maalis ang mga harmful energy. Tsaka ginagamit din daw po sa altar. Ayan. Yung halimbawa, meron sa inyong mga gustong away or merong gustong mga sa labas, mga nanghahamon na may mga tawag yan, walang magawa. Ganon, walang magawa, gusto lang yung maging masaya. Ayan, yan po, yun lang daw po gamitin nyo na makakatulong para maitabon nito or mawala yung bigat na nararamdaman mo. Ayan, so dito na tayo sa sige, okay, ayan, dito lang muna tayo, stop lang muna tayo dito, yung sa ating yerba. Yan po ang ating last muna, kasi dito sa isang binigay ko, tungkol na po ito sa ating fortune, sa ating good fortune na yan, sa susunod na po na vlog natin yan. Medyo mahaba na po kasi, ayan, at ayan nga, sana po ito ay inyong nagustuhan, mga ka-angelic. Ayan po ang kahulugan ng ating mga incense. Meron po akong kulay pa ng ating kulay ng ating mga kandila sa susunod na lang po ng ating vlog. Ayan, sa susunod vlog ko na lang po i-share sa inyo ulit. Meron po tayo mga kulay ng ating mga kandila. Ayan, mga angelic, ako po ay dyan na lang po muna tayo at hanggang sa susunod po, sana po ay inyo po itong masubaybayan at huwag niyo pong makalimutan mag-like, share, and subscribe at may share sa ating mga kapamilya para tayo ay madagdagan muli. Ako po ay labis-labis na nagpapasalamat sa lahat ng aking mga subscriber, sa aking mga tagapagsubaybay, sa lahat ng aking mga ka-angelic. Maraming salamat po. Bagamat ako ay hindi madalas dito sa ating channel, sana po ako po ay inyong pagpasensyahan o ako po ay humingi ng dispensa, lalong-lalo na doon sa hindi ko mapagbigyan sa ating pag gusto niyang magpa-sponsor. Ayan po, pero may awa ang Diyos, sabi nga, darating po tayo dyan. Kaya tulungan niyo po ako, mapalaki natin ang ating pamilya para po lahat po ng aking mga subscriber dito, ano man ang request ninyo, may awa ang Diyos na maibibigay ko ito sa inyo. Opo, so yun lamang muna po at antabayanan nyo na lang po yung ating live para po sa ating parapol. Ayan po, maraming salamat po. Nawa kayo ay kalooban ng mahabang buhay, tagumpay sa buhay ay inyong makamtan. God bless.